Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action horror film na tinatawag na The Sorcerer and the White Snake. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Prince John Style, Joel Balignesay, Efigenia Tizado, Ronel Lacno at marami pang iba. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Ang pelikula ay nagsisimula sa sinaunang China, kung saan ang masigasig na monghe na si Abbot Fai at ang kanyang alalay na si Neng Ren ay naglalakbay sa isang mahiwagang portal. Pagdating nila sa isang manyabing lugar, nakatagpo nila ang isang napakagandang ngunit mapanganib na harpy na nagpapamalas ng kanyang kapangyarihan sa isang nagyayelong taluktok. Sinubukan ni Neng Ren na lumaban, ngunit dahil sa kanyang padalos-dalos na kilos, siya ay nabalot sa yelo ng halimaw. Sinubukan ng harpy na akitin si Fai, ngunit inutusan niya itong tigilan ang panggagayuma sa mga lalaki. Isang matinding labanan ang sumiklab, ginamit ng Enchantress ang kanyang sandata at Lexi upang sagupain ang mahiwagang baston ni Fai. Matapos niyang wasakin ang mga yelong inihagis sa kanya, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang higupin ang enerhiya ng harpy at ikulong ito sa kanyang panghuli ng demonyo. Nang tuluyang mahuli ang nilalang, unti-unting natunaw ang yelong bomb alot kay Neng Ren. Inutusan ni Fai ang kanyang alalay na dalhin ang kapsula sa Leifang Pagoda. Pagdating sa pinakailalim ng tore, inilabas niya ang harpy sa loob ng isang mahiwagang portal kung saan nakakulong ang iba pang masasamang nilalang. Samantala, sa kabilang bahagi ng bundok, dalawang magagandang babaeng ahas na sina Ching Ching at Suso ay masayang naglalaro sa gubat. Habang nakahiga sa damuhan, napansin nilang may grupo ng mga lalaki na nangunguha ng mga halamang gamot sa bundok. Pinangungunahan ito ng isang herbalist na nagngangalang Xu Xian. Habang patuloy sa pangunguha ng mga halamang lunas sa sakit, napagtripan siya ni Ching Ching, bigla siyang naganyong ahas at tinakot si Xian, dahilan upang mahulog ito sa lawa dahil sa gulat. Dahil dito, agad na naganyong tao si Suso at lamusong sa tubig upang sagipin siya. Hinalikan niya si Xian upang maipasa ang kanyang mahalagang enerhiya at maibalik ang lakas nito. Saglit na nagmulat ng mata si Xian at nakita siyang nakangiti bago muling mawalan ng malay. Nang magising siya, gulat na gulat siyang sinabi sa kanyang mga kasama na may nakita siyang babae sa lawa. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng kanyang mga kasama, iniisip nilang nalito lang siya matapos malunod. Sa di kalayuan, tinanong ni Ching Ching si Suso kung bakit niya sinagip ang herbalist. Ngunit masyado itong nabighani kay Xian kaya hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang kanyang nararamdaman. Makalipas ang ilang sandali, muling naglakbay sina Fai at Neng Ren hanggang sa matagpuan nila ang isang lalaking biktima ng isang batdiman, na nakilala nila dahil sa kagat sa kanyang katawan. Napagtanto nilang araw ng Lantern Festival kaya't minadali nilang hanapin ang halimaw bago ito makapaminsala sa kasiyahan ng mga tao. Sa lawa, inalok ni Xian na ihatid sila patungo sa lungsod gamit ang kanyang bangka. Habang naglalayag, nagpalitan sila ng pagbati, at nabanggit ni Xian na siya ay mula sa Hangzhou. Habang nag-uusap ang mga lalaki tungkol sa kanilang mga pangarap sa buhay, si Suso naman ay malalim na nag-iisip tungkol sa halik na ibinigay niya kay Xian. Napagtanto niyang kailangan niyang bumalik sa mundo ng mga tao upang hanapin siyang muli. Ipinaliwanag ni Ching Ching at ng ilang nagsasalitang hayop sa kagubatan na dahil sa ginawang pagliligtas ni Suso, ang kanyang enerhiya ay ngayon ay konektado na kay Xian, kaya't hindi na niya ito basta-bastang makakalimutan. Sa pagkaunawang ito, dinala ni Ching Ching si Suso sa lungsod, kung saan naglakad-lakad sila sa mataong lansangan habang ipinagdiriwang ng mga tao ang Lantern Festival. Sa gitna ng nagkakagulong mga tao, patuloy na naghahanap sina Fai at Neng Ren ng demonyong nilalang gamit ang isang kumpas. Naghiwalay sila ng landas, at sa hindi inaasahan, nakasalubong ni Neng Ren si Ching Ching na nasa anyong tao. Napansin niyang biglang nagkakaaberya ang kumpas, kaya inakala niyang si Ching Ching ang hinahabol niya. Ngunit nang mapagtanto niyang hindi siya banta, iniwan siya ni Ching Ching at nagpunta sa baybayin upang hanapin si Xian. Nang matagpuan niya ang bangka nito, nilapitan niya ito upang makipagkita kay Suso, ngunit tumanggi si Xian at sinabing nagkakamali siya ng tao. Dahil dito, itinulak ni Ching Ching ang bangka ni Xian hanggang sa dumaong ito sa isang pavilion kung saan naghihintay si Suso. Hindi na siya makaalis nang sirain ni Ching Ching ang daanan. Sinubukan siyang akitin ni Suso, ngunit tinanggihan niya ito, sinasabing ang babaeng kanyang iniibig ay ang nakita niya sa lawa. Upang patunayan ang kanyang sarili, itinulak siya ni Suso sa tubig at hinalikan, kaya napaniwala siyang siya nga ang babaeng bumihag sa kanyang puso.
Samantala, muling nagtagpo sina Qingqing at Ningren. Ginamit ni Qingqing ang kanyang matalas na paningin upang ipakita ang kinaroroonan ng Batdiman, na kasalukuyang nangangagat ng isang batang babae sa isang bangkang pangpista. Agad na lumundag si Ningren sa bangka, na siyang nagpagalit sa mga babaeng paniki na nagpapanggap bilang mga sagwanera. Ginamit niya ang kanyang mahiwagang symbols upang labanan sila, ngunit nahulog siya sa bitag ng hari ng mga Batdiman, na kumagad sa kanyang leeg. Mabilis na dumating si Fai at hinabol ang lumilipad na halimaw sa kahabaan ng ilog. Nang mahawakan niya ang buntot nito, hinayla siya ng demonyo patungo sa bibig ng isang bulkan. Dito, pinaulanan niya ito ng malalakas na hampas hanggang sa bumagsak ito sa nagbabagang lava. Sumapit ang bagong araw at dinala ni Fai si Ningren, na ngayon ay unti-unting inaalihan ng sumpa ng Batdiman, sa templo upang humanap ng lunas mula sa ibang monghe. Samantala, sa tabi ng ilog, abala si Xian sa paglilinis ng kanyang kubo nang lumabas si Susu mula sa kanyang silid, mukhang nagniningning matapos ang magdamag nilang magkasama. Hindi man alam ang tunay na katauhan ng dalaga, labis siyang nabighani dito. Naalala niya ang payo na, lagi mong itanim sa puso mo ang taong nais mong muling makita. Napagkasundoan nilang manatiling magkasama habang buhay. Pagsapit ng hapon, dumalaw ang mga bata sa templo upang bisitahin si Ningren, ngunit natakot sila nang makita ang kanyang unti-unting pag-anyong demonyo. Sa labis na kahihiyan, tumakas siya at nagtago sa isang abandonadong bahay. Dito siya natagpuan ni Qingqing, na sa wakas ay ibinunyag ang kanyang tunay na anyo, ngayong isa na ring demonyo si Ningren. Upang mapanatag siya, tinulungan siya ni Qingqing na tanggapin ang kanyang bagong pagkatao at itinuro kung paano gumalaw tulad ng isang Batdiman, kahit halata pa rin ang kanyang pagiging tao. Samantala, ikinasal sina Suso at Xian, at nangako ang herbalist na ipagpapatuloy ang pangarap niyang maging ganap na manggagamot upang kumita sila ng mas malaking pera. Lumipas ang mga araw, naglakbay si Fai sa nayon sa tabi ng tubig at napansing nagdadalamati ang mga tao sa pagkamatay ng isang may sakit. Pinayuhan niya si Xian na mag-ingat habang abala ito sa pagbibigay ng gamot sa mga mamamayang nagkakasakit dulot ng isang demonyo. Pag-uwi, sinubukan ni Xian na lumikha ng isang lunas ngunit hindi sigurado kung anong sangkap ang dapat niyang gamitin. Habang nakatalikod siya, lihim na inilagay ni Suso ang bahagi ng kanyang mahalagang enerhiya sa palayok upang makatulong sa lunas. Samantala, hinarap ni Fai at, ng kanyang mga alagad ang mga demonyong lobo na nagpapakalat ng sakit. Tumakas ang mga ito patungo sa kawayanan at gumamit ng kanilang mahika upang lumaban. Ngunit hindi natinag si Fai, binigkas niya ang kanyang banal na dasal at ikinulong sila sa Demon Capsule. Habang patuloy sa pagtulong si Suso, unti-unti siyang nanghihina matapos ibigay ang kanyang enerhiya. Nag-aalala ang kanyang kaibigang daga, natatakot na maaaring ikamatay niya ito. Sa kabilang dako, masayang ipinamahagi ni Xian ang lunas sa mga mamamayan, ngunit napansin ni Fai ang kakaibang enerhiya sa gamot. Nagsimula siyang maghinala sa tunay na pagkatao ni Suso. Binigyan niya si Xian ng isang espadang espiritual, umaasang magagamit ito sa tamang panahon. Kalaunan, hinarap niya si Suso at tinanong tungkol sa pagiging isang demonyo. Sa kabila ng pasasalamat niya sa lunas na kanyang ginawa, alam niyang unti-unti nitong inuubos ang natitira niyang buhay bilang isang mortal. Bagamat ipinaglaban ni Suso ang kanyang pagmamahal kay Xian, binalaan siya ni Fai na ang kanilang pagsasama ay magdudulot ng kaguluhan sa mundo ng tao. Sa huli, nagbigay siya ng matinding babala, kung sakaling makita niya itong muli, hindi na siya magdadalawang isip na tapusin ang kanyang buhay. Sa gabi, masayang nagsalo si Suso at Xian sa hapunan, ngunit aksidenteng nainom niya ang alak na may sulfur, isang lunas para sa kagat ng ahas. Dahil dito, unti-unting nawasak ang kanyang anyong tao. Agad siyang nagkulong sa silid, alam niyang ito na ang huling pagkakataon niyang makasama si Xian. Biglang dumating sina Fai at ang kanyang mga disipulo, na nagudyok sa kanya upang lumaban. Nagpanik si Xian nang makita ang tunay na anyo ni Suso, kaya't sa gulat at takot, sinaksak niya ito gamit ang espadang espiritual. Napilitang umatras si Suso at lumubog sa tubig upang makaligtas. Nang matapos ang laban, ibinunyag ni Fai ang katotohanan kay Xian, na labis na nagdadalamati sa kanyang nagawa. Samantala, sugatang-sugata si Suso nang matagpuan siya ni Qingqing sa loob ng isang kuweba sa likod ng talon. Bagamat mahina at halos wala ng pag-asa, sinabi niyang hindi siya nagsisisi sa pagmamahal niya sa isang tao. Habang nag-iisa sa kanyang kubo, nananatiling gulat at nalulungkot si Xian sa mga pangyayari.
Biglang lumitaw ang daga at sinabing may natatanging espiritual na ugat sa Leifang Pagoda na kayang bumuhay ng patay at makagamot ng anumang sakit. Nagkaroon ng panibagong pag-asa si Xian na mailigtas si Suso, kaya agad siyang nagtungo sa templo. Gumamit siya ng mahabang baging upang akyatin ang toreng pagoda at marating ang itaas. Habang gumagapang siya papunta sa mahiwagang portal, nakita niya ang espiritual na ugat. Ngunit sa sandaling kinuha niya ito, nahuli siya sa bitag ng isang protektibong salamangka. Pilit siyang nagpumiglas at nakawala, hindi niya alam na ang ugat ay siyang selyo ng portal. Sa kanyang pagtakas, nakalaya ang mga demonyo at nagsimulang kumalat sa loob ng gusali. Nang makita ito, agad na sumugod sina Fai at ang kanyang mga monghe upang pigilan ang mga halimaw. Pagdating nila, nakita nilang inaalihan na ng masasamang espiritu si Xian. Agad nila itong banihag at dinala sa templo upang isailalim sa isang ritual ng pagpapalayas ng demonyo. Gayunpaman, matindi ang paglaban ng mga espiritu, kaya iniutos ni Fai sa kanyang mga disipulo na tawagin ang mga nakatatandang monghe upang isagawa ang makapangyarihang luohan banishment spell. Samantala, ang daga ay nagmamadaling nagtungo kina Chingching at Suso, dala ang espiritual na ugat, at ibinalita ang pagkahuli ni Xian. Pagsapit ng dapit hapon, sinelyuhan ng mga monghe ang buong pagoda upang maiwasan ang anumang panghihimasok. Sa loob ng templo, sama-samang nagdasal sina Fai at ang kanyang mga alagad upang maisakatuparan ang ritual, isang proseso na hindi maaaring maantala. Umalis pansamantala si Fai upang harangin sina Chingching at Suso, na dumating upang sagipin si Xian. Ipinaliwanag niya sa kanila na ang pagkakasapian ni Xian ay resulta ng hindi niya alam na epekto ng espiritual na ugat. Muli niyang iginiit na hindi kailanman dapat magtagpo ang mundo ng tao at demonyo. Sa kabila ng babala ni Fai, hindi natinag ang dalawa at sinugod siya, naniniwalang pinipigilan lang niya si Suso na makasama si Xian. Nagsimula ang isang matinding labanan, ginamit ni Fai ang kanyang mahiwagang baston upang ipagtanggol ang sarili. Bagamat ginamit ni Chingching at Suso ang kanilang kakayahang maging ulap upang iwasan ang kanyang mga palo, nagawa pa rin niyang basagin ang kanilang mga espada at tuluyang mawalan sila ng sandata. Dahil sa matinding galit, nagpakawala sina Suso at Chingching ng isang napakalaking alon upang lunurin ang buong Jinshan Mountain Province. Gayunpaman, ginamit ni Fai ang kanyang kapangyarihan upang hatiin ang alon at pigilan ang mas matinding pinsala. Ngunit hindi pa tapos ang laban, naganyong higanteng ahas sina Chingching at Suso at muling umatake. Habang abala si Fai sa pag-iwas sa kanilang mga pag-atake, inilikas ng kanyang mga disipulo ang ibang monghe mula sa lumulubog na templo. Habang patuloy na pumapasok ang tubig sa templo, patuloy pa rin ang mga monghe sa kanilang ritual ng pagpapalayas kay Xian. Hindi alintana ang pagkalunod, hindi sila tumigil sa pagbigkas ng kanilang dasal. Samantala, pinasok ni Suso ang templo, kasama ang mga daga na lumangoy at nangangagat sa mga monghe upang guluhin ang kanilang konsentrasyon. Dahil sa kanilang sama-samang pagsisikap, tuluyang nakalaya si Xian mula sa pagkakaposes. Dinala siya ni Suso sa ibabaw ng tubig, ngunit sa paglabas niya mula sa templo, tuluyan nang nabura ang lahat ng alaala ni Xian tungkol sa kanya, isang malinaw na epekto ng pagkaantala ng ritual. Sa kabila ng paliwanag ni Fai, sinisi siya ni Suso sa pagkawala ng alaala ni Xian at muli siyang nilabanan sa tubig. Tumayo siya sa ibabaw ni Chingching at nagpakawala ng napakaraming ahas na sumugod kay Fai. Ngunit nagawa niyang harangin ang mga ito. Sa huli, sinubukang lunukan ni Chingching si Fai ng buo, ngunit napilitan siyang iluwa ito nang siya mismo ay inatake. Habang nagpapatuloy ang matinding labanan, lumipad si Nengren, naganap ng naganyong batdiman, at dinala ang mga monghe sa ligtas na lugar. Sa gitna ng kaguluhan, napansin niyang lumulutang si Chingching at agad niya itong sinagip. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Chingching na sa kabila ng kanyang anyo bilang isang halimaw, si Nengren ay isang tunay na kaibigan na handang tumulong sa kanya. Samantala, isang nanghihinang Fai ang tumangala sa kalangitan, tinatanong ang sarili kung naging labis ba ang kanyang dedikasyon sa paghuli ng mga demonyo sa ilalim ng patnubay ni Buddha. Napagtanto niyang maaaring nauwi sa wala ang kanyang pagsisikap, sapagkat ang mga sakuna ay patuloy pa ring magaganap. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdududa, isang nagniningning na liwanag mula sa kalangitan ang nagbigay sa kanya ng lakas. Habang nagmumuni-muni, napigilan niya ang malakas na buhawi na pinakawalan ni Suso. Sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan, lumikha siya ng mga makalangit na kamay na nagsilbing pananggalang laban sa matinding hampas ng tubig ni Suso at pumihil sa dagat na ganap na lumamon sa kanya.
Habang patuloy siyang nananalangin, unti-unting bumagsak ang Leifang Pagoda, hinuhuli si Suso at ikinukulong siya sa loob nito. Sa huling sandali, napagtanto ni Suso ang kanyang mga pagkakamali at same time na nanalangin kay Buddha, nagnanais na makita si Xian sa huling pagkakataon. Sa kanyang kahilingan, ipinagkaloob ni Fai ang isang saglit na paglaya para kay Suso, gamit ang kanyang banal na lakas upang pansamantalang itaas ang templo. Sa muling pagkikita nila ni Xian, iniwan niya ang isang taos-pusong pamamaalam, hinalikan siya upang maibalik ang kanyang mga alaala. Sa sandaling maalala ni Xian ang lahat, ipinangako ni Suso na mananatili ang kanyang pagmamahal kahit pa sila'y magkalayo. Subalit, matapos ang kanilang huling sandali, muling natangay si Suso pabalik sa loob ng pagoda, sa kabila ng kanilang matinding dalamhati. Nasaksihan ni Ching Ching ang malungkot na pagtatapos ng kanilang pag-iibigan. Sa kanyang pangungulila, sinabi niya kay Neng Ren na hindi niya nais maranasan ang ganoong klase ng pag-ibig, bago tuluyang lumisan. Samantala, bumalik sa dati ang lahat. Patuloy na naghintay si Xian sa labas ng pagoda, patuloy na nangunguha ng mga halamang gamot habang umaasang muling makikita si Suso balang araw. Sa kabilang dako, naglakad pababa ng bundok si Fai, ngunit sa halip na pandirihan si Neng Ren sa kanyang anyong demonyo, pinanatili niya ang pagiging magiliw rito. Bago siya lumisan, inihagis niya ang isang mansanas kay Neng Ren at pabirong sinabing nas-anay na siya sa kanyang bagong hitsura. Sa paglubog ng araw, naglakbay silang dalawa sa panibagong landas, tulad ng dati nilang ginagawa noon. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.